Hallelujah, Hallelujah. The Spirit of truth will testify to me, says the Lord, and you will also testify. Hallelujah, 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 Hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, everyone who acknowledges me before others, the Son of Man will welcome before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God. Everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but the one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. When they take you before synagogues and before rulers and authorities, do not worry about how or what your defense will be or about what you are to say, for the Holy Spirit will teach you at that moment what you should say. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno dito sa Quiapo. We hold, as I said earlier, every Saturday, 2 Masses, the 9 and 10 a.m. Masses, and we call them our Pilgrim's Mass. And we also dedicate these Masses for our international devotees. Kaya tayo napapa-English ngayon dito sa Quiapo. Dahil alam natin, hindi lang tayong mga nasa Pilipinas, tayong nasa Maynila, parami ng parami ang mga deboto ng Poong Nazareno, lalo na sa ibang bansa. Alam natin, natitiyak ko, may mga kamag-anak din kayo na nakapangasawa na ng dayuhan at yung mga anak nila ay doon ay pinanganak kaya hindi na masyadong marunong managalog. At gusto rin ng mga magulang, mga lolo't lolo nila na ang kanilang mga apo, anak, ay maging deboto din ng Poong Nazareno. That's why we hold this Pilgrim's Mass. Kamakailan nga nakatanggap po ako ng email sa Australia at sa Canada at kanilang itinatanong itong oras na ito dahil sumasabay sila sa atin. So we are praying also for our devotees worldwide who are one with us in this Mass, who are together with us in our prayers. Kaya itong misang ho ito ay binabalansin natin ng English at Tagalog para sa lahat. Hindi po ba ganun naman ang Poong Nazareno? Para sa lahat. Walang pinipili kung hindi siya'y tagapagligtas ng lahat. Kaya pwede ba natin bigyan ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kamakailan lang ay may napanood po ako sa balita na isang trahedyang nangyari sa isang lugar sapagkat ito ay isang aksidenteng trapiko na may isa yatang nagmumotor na nakainom at pinilit niyang dumaan sa isang one-way. Nag-counter, way siya. At dahil yun ay gabi, at dahil nga nakainom siya,
sa kanyang pagpili dumaan sa hindi dapat daanan, isang malaking truck ang kanyang nabangga. At dahil doon siya'y binawian ng buhay. At hindi siguro sasabihin nating lahat, hindi natin masisisi yung truck, lalo na hindi niya napansin, madilim na madilim. At alam natin ang may sala ay yung nagpumilit sa hindi dapat. Delikado raw po yun, mga kapatid. Alam natin, di po ba, napakahirap kausap ang isang taong sarado ang isip. Pag hindi sarado ang isip, makitid ang isip. Pero mahirap po yun. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi makikinig. Pero mas may delikado para ho sa sarado ang isip. Ito daw po ay sarado ang puso. At iyon ang babala ni Jesus Nazareno sa ebanghelyo natin ngayon. When we close our hearts to the Holy Spirit, meron daw hong hindi mapapatawad ang Diyos. At iyon ay ang lumapastangan sa Espiritu Santo. Sabi nga ni Jesus Nazareno, the one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. Baka ho nagtataka tayong lahat. Akala ho ba natin napakamawain ng Diyos? Akala ba natin lubos na mapagpatawad si Jesus Nazareno? Akala natin, di ba, nung nasa krus siya, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit ngayon, sabi ni Jesus Nazareno, meron palang hindi mapapatawad? Ang lumapastangan sa Espiritu Santo. Ano po ba ibig sabihin nun? What does it mean to blaspheme against the Holy Spirit? Ang Espiritu Santo ang nagbibigay liwanag sa ating buhay. Ang Espiritu Santo ang naggagabay sa atin. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin malaman ang tama laban sa mali. Ngayon, kung hindi raw kikilalanin ng Espiritu Santo, kung isasara natin ang ating puso sa tinig ng Diyos at yon ng Espiritu Santo, anong mangyayari po? Hindi mo na alam ang tama at mali. At ang mas masahol, pwede mong ipagpalit ang tama sa mali. And that happens, we interchange what is right from what is wrong. Yung mali, kung sarado raw ang puso mo sa Espiritu Santo, sa paggagabay ng Diyos, yung mali, pwede mong isiping tama, at yung tama, pwede mong akalaing mali. Ano pong mangyayari pag nagkabuhol-buhol na, nagkalabo-labo na ang tama sa mali? Pag hindi mo na alam ng isang bagay ay mali, hihingi ka ba ng tawad? Kung alam mong mali, dumaan doon, pero pinilit mo dahil para sa iyo, tama iyon. Pag hinuli yan ng pulis, aawayin yung pulis. Dahil para sa kanya, wala akong maling ginagawa. Nakita niyo po mga kapatid, ang nakakatakot na konsekwensya kapag naglabo-labo na ang tama at mali. Pag inaakala ng bata, lumaki siya, at itinuro sa kanya, nakita niya hindi magandang halimbawa na yung pagnanakaw, yung pagdodroga na dapat ay mali, inakala niyang tama. Pagdating ng panahon, malaki na siya at sinasabihan na siyang mali yung magnakaw, mali yung magdroga at sarado ang kanyang puso, hihingi ba siya ng tawad? Hindi. Igigiit niya yung gusto niya. At hindi siya magsisisi. At kapag hindi nagsisi,
hindi niya kikilalanin ang awa ng Diyos. At pag hindi kinilala ang awa ng Diyos, hindi mapapatawad ng Diyos. Sana po nasundan niyo yun, no? Pag hindi mo alam ang mali, hindi ka magsisisi. Pag hindi ka nagsisi, hindi ka hihingi ng tawad. At kapag hindi ka humingi ng tawad, hindi mo makikilala ang awa ng Diyos. At kapag hindi mo nakilala ang awa ng Diyos, hindi ka talaga mapapatawad ng Diyos. Sa makatuwid, hindi pinatatawad ang lumalapastangan sa Espiritu Santo, hindi dahil ayaw magpatawad ng Diyos. Gustong magpatawad ng Diyos. Pero dahil ayaw humingi ng tawad ng tao. Nakaranas na ho ba kayo ng may binibigyan kayo, pero dahil sa galit sa inyo, ayaw tanggapin? Sa sobrang galit pa sa inyo, ipinasoli pa yung bigay mo? Nakaranas na ho ba kayo nung ganoon? No? Nagtampo sa'yo, galit na galit sa'yo. Binigyan mo ng regalo, ayaw tanggapin. Pinilit mo na, pinadala mo sa iba, pinasoli sa'yo. Ganon ang taong sarado ang puso. Kaya hindi niya matatanggap ang awa ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Let us pray for that openness of heart. A humble heart. A docile heart. So that the Holy Spirit may come and dwell in us. Sapagkat kapag nasa atin ang Espiritu Santo, tuwing nagkukumpil po ako, lagi kong sinasabi yan, ang pinakamakapangyarihan ding dasal. Huwag na alam ko, iba sa inyo ngayon, dumadayo dito sa Quiapo. Huwag na kayong lalabas mamaya, magtatanong kayo dyan sa mga gilid-gilid, ano bang makapangyarihang orasyon? No? Yung mga orasyon, may mga medalya pa dyan. Sabihin nyo, ito, mga salitang Latin pa. Akala nyo magic, no? Huwag na kayong maghanap ng ganong orasyon. Tuturo ko na ho sa inyo. O hindi ko kukompetensyahin yung mga tindera, hindi ako maniningil sa inyo, no? Simple lang ho ang isa sa pinakamakapangyarihang dasal ng isang deboto ni Jesus Nazareno. 3 dasal lang, 3 salita lang. Come, Holy Spirit. Halina, Espiritu Santo. Inaanyayahan mo ang Espiritu Santo. Huwag nang kung anong espiritu, baka espiritu ni Hinebra ang kunin nyo. No? Espiritu ni San Miguel, beer. No? Espiritu ng alak. Huwag na yan. Magkakagulo kayo pag yung espiritong yan ang pinapasok nyo. Nandito ang ating mga ihos, no? At ako'y nagpapasalamat sa kanila. Halimbawa kayo ho ng mga taong bukas ang puso, bukas ang isip. Baka napapansin nyo po bakit may mga magigiting at magagandang lalaking nandito sa harapan. Sila po ay mga graduates po ng ating ushering seminar. Pwede bang tumayo ang ating mga bagong ushers at palakpakan naman natin po sila? Salamat po mga brad. Salamat at nakinig kayo at naging bukas ang puso nyo. Alam ko, iba sa inyo, nung narinig nyo, sabi ni Father, magpa-ushering seminar tayo. Alam ko naman, iba sa inyo siguro pakiramdam, bakit pa? Matagal na ako dito sa Quiapo Baka hindi pa nga pinapanganak si Father, nagsiserve na ako sa Quiapo. Alam na ng Nazareno yan, gusto kong mag-serve. Pero salamat nakinig kayo, naging bukas ang puso ninyo para mas maintindihan na ang paglingkod ay bahagi sa simbahan. Hindi tayo nagpupunta rito ng kanya-kanya. Gusto ko mag-serve, gusto ko magsimba, gusto ko magdasal. Wala akong pakialam sa inyong lahat. Hindi ho tayo ganon. Bahagi tayo ng simbahan. Kahit naman ng ibang naglilingkod sa atin, alam niyo yan, dumadalo kayo sa seminar, nagre-renewal tayo. Kaya
pagbukas ang ating puso, mas nakikilala natin ang paggabay ng Diyos. Pag sarado ang puso, delikado po yan. Ingat tayo. Pag sarado ang puso, sarado ang isip, hindi makagagalaw ang Espiritu Santo. At hindi natin malalaman na kung ano ang tama sa mali. At kapag ganun nangyari, disgrasya. Katulad nung nakwento ko sa inyong aksidente. Pag pinilit lang ng isa, ito ang gusto ko, ito ang tingin ko ang tama, ito ang dapat. Pag lahat tayo ganun ang iniisip, magbabanggaan tayong lahat. Masisira tayong lahat. Kaya nga tayo nandito, sama-sama tayo. Alam ko marami pang galing sa iba't ibang lugar. Gusto nating sabihin sa Poong Nazareno, binubuksan namin ang aming puso. Hindi namin alam ang lahat. Hindi kami ang bida sa lahat. Hindi kami ang nasusunod sa lahat. Kahit ako, pagharap ko sa Nazareno, inaamin ko yan, hindi ako. Nandyan pa ang kardinal, nandyan pa ang Santo Papa, at higit sa lahat, nandyan pa ang Poong Nazareno. Kaya lagi ko rin po yan dinadasal, come Holy Spirit. Huwag niyo pong isara ang puso at isip ko sapagkat delikado po yung pag nagsara. Gabayan niyo po kami. Ngayon siguro may pinagsimba, ipagdasal mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, baka ngayon, kaya nagkakabangga-banggaan ang maraming tao. Alam niyo naman yan, sa labas ngayon, ang daming nagbabanggaan. Ang daming nag-aaway, ang daming nagpapagalingan, ang daming pinag-aawayan tayo. Pagdasal natin, pati sila, pati tayong lahat. Let us be open to the Holy Spirit so that not our will, not what we like, not what we insist, but what God wants, what the church wants, what is truly good may prevail in our hearts. As we continue with this Mass, let us pray for that grace, that we may be humble enough to open our hearts so that the Holy Spirit may guide us closer to the love of Jesus, to the kingdom of the Father.